Isa po sa ating advocacy matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia. Matagal ko na pong advocacy ito, ngunit sa mababang kapulungan ay ayaw pong sumabay o tumulong ang isang amaking mga kasama. Sa aking palagay po, kapag ako'y naihalal sa Senado, ay mapapadali natin ito sapagkat ang kapangyarihang ibibigay ninyo ay sapat upang maisagawa natin ito sa lalong madaling panahon. Ang laki po ng ibubungang kabutihan nito sa ating mga households, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa pagtatayo ng mga industriya dito sa ating bansa na kung saan ay babangon ang maraming pagawaan at sa ganon ay maraming trabaho ma-generate, dagdag na kita po sa ating mga pamilya. Yan po ang aking pinaka-importanting advocacy sa Senado. Huwag po kayong mag-alala at yan po ay ating tututukan. Siguro po itong nagtatanong ay isang manggagawang barangay kung hindi man po isang opisyal ng barangay. Totoo po ang kanyang sinabi ng kanyang honorarium na tatanggap ay napakababa sapagkat yan ay sinuri na po namin. Meron po akong panukalang batas sa mababang kapulungan, di nagkapalad, kinulang po tayo ng panahon. Ito po ay naglalayo na kumalap o magkalap ng maraming pondo, hindi lamang po nakabase sa IRA. Kaya po napakahirap ng barangay sapagkat IRA-based po kayo. Ang aking panukalang batas po ay makakalap po tayo ng maraming pondo pa na maitutulong, lalong-lalo na po sa mga barangay na maliliit na nandyan po sa 4th class and 5th class municipalities. Ang barangay tanod po, 800 pesos lang po ang average na tinatanggap. Kawawa po. Kailangan po nating bigyan lahat ng paraan kung paano kayo po ay mabuhay ng marangal habang ginagawa po rin yung mga tungkulin. 24/7 po ang inyong tungkulin. Pwede po nating baguhin ang batas, lalong-lalo na po yung may kinalaman po sa pananagutan po ng magulang na talagang gwardyahan o kaya disiplinahin ang kanilang mga anak na sa maraming pagkakataon nakagagawa po ng maraming paglabag. Kasi po, mga batas tayo na kung minsan po ay hindi masyadong nabibigyan ng kaukulang pagdidisiplina sa ating mga kabataan dahil nga po sila'y murang edad lang, karaniwan ay walang pinapataw na parusa. Ngunit ang parusa po dapat ay manggaling na rin po sa kanilang mga magulang sapagkat sila yung unang-unang dapat nakakitaan ng pagdidisiplina, ang kanila pang tungkulin ay nandyan. Kaya sa laki po siguro ng ating pananagutan, kailangan palakasin po natin at bigyan natin ng panibagong tungkulin ng magulang para gwardyahan kanilang gabayan. Sa akin po siguro ang pinakamalaking contribution na may bibigay ko ay yung suriin natin yung pagpapatupad ng maraming batas na magaganda na naipasa ng Kongreso sa maraming panahon. Katulad po ng singil ng kuryente na sinasabi po ng batas ay kailangan pong maidulot ito sa mga mamamayan sa murang halaga. Ang pagpapatupad po ay hindi po naging maganda sapagkat kabaligtaran ang nangyari. Ang dami rin pong mga batas tungkol sa pagsasaka na hindi po nabigyan ng tamang pagpapatupad. Katulad po nung huwag na tayong mag-importa kapag naitatanim naman natin ang isang crop sa maraming quantity. Meron din pong batas na kailangan pong pahiramin ang ating mga farmers ng mga bangko, pribado o publiko. Ngunit hindi po natutupad. Sa makatwid, ang kailangan po natin gawin ay bantayan ang pagpapatupad po ng ating mga batas. Isa pong napakabuting oversight duty ng isang senador yan. Sa mga estudyante ay panatilihin po natin yung kakayahan na mapaaral po natin sila. Dahil po yung mga batas na ginawa, nandyan pa rin po yung sablay na pagpapatupad. Yung Unifast po ay hindi naman talaga naipatupad sang-ayon sa kanyang simula o yung kanyang layunin. Marami pa rin pong hindi nakapag-aaral dahil yung pondong nauukol dyan, yung mga criteria po na hinahanap, kung minsan po ay hindi na po masyadong realistic. Kaya pagsikapan po natin na mabigyan po ng ganap na kalayaan at karapatan makapag-aral ang kabataan sapagkat ang pag-aaral po ay tinatawag nating great equalizer. Kahit isa man lang sa isang pamilya po ay makapag-aral sapagkat ito'y magiging tuntungan ng kanilang kinabukasan. Iba po yung nag-aral. Iba po yung ako po pag pinangako ko, ginagawa ko. Hindi ko lamang po alam doon sa iba na pabalik-balik na po sa Senado. Na mapapansin po ninyo, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses, meron na pong 4 na beses na bumalik na po sa Senado. Kayo po ang nakakaalam kung kanilang mga pinangako ay natutupad. Halimbawa po, ang pangako ng murang bilihin, ang pangako ng murang bigas, ang pangangako po tungkol sa ating edukasyon kung paano ito'y magiging
kalidad. Ang pangako po tungkol sa paglaban sa korupsyon. Hanggang ngayon po, lubog na po tayo sa korupsyon, kaya po lalong lumubha ang buhay ng mga Pilipino. Kayo po nakakaalam. Yung nangako po sa inyo mga senador na ngayon po, mangangako uli sa inyo ng ilang beses kung ito po itinupad nila. Ako po, kung ano yung sinabi ko, ginagawa ko po. Follow, like, and subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel.